Alright, welcome back to our channel. Ito muli sa RP Max Vlog. Sa mega love shoutout po sa inyong lahat guys, mga kaibigan, mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po tayong sulok sa mundong ito, naway na sa mabuting kalagayan po ang lahat guys sa mga oras na ito. Okay? Gusto ko lang pong magbigay ng konting komento guys. Dito nga po sa isa sa pinakamainit na pinag-usapan ngayon. Inumpisahan po ito ni Sir July Ponil, no? Yung aking partner kahapon sa kanyang live. Talaga naman, no, ang dami na pong nag-react nito. Okay? Actually, regarding po ito sa live ni Ma'am Ana Rita Reyes, kung saan naglabas po siya ng saloobin. Okay? So, bago po natin gawa ng komento guys, pakinggan muna natin sandali guys itong maiksing video clip na ito para meron tayong basis dito sa aking channel, dito po sa aking reaction. Okay? So, ito po yun. So, first time kong gagawin ito, almost isang buwan ko pinag-aralan at pinagdasal sa Panginoon na dapat gagawin ko to kasi hindi maganda na manahimik na lang, na hindi ko hayaan na yung paninira ng mga batcher, kung ano mga bagay na hindi maganda na pinagsasabi. So, I think, sa mahabang panahon na aking muni-muni o sa aking pinag-isipan, pinagdasal, at saka, of course, I ask the guidance of the Holy Spirit by the God na dapat isiwalat ko yung katotohanan na huwag po ako matakot kasi alam ko na lahat ng bagay na dapat at totoo wag nating itago at huwag tayong matakot. Kasi ako naman hindi naman ako affected sa mga bagay na kung anong pinagsasabi sa akin na hindi totoo. Kasi God is watching me. God know what is real and totoo. At saka hindi ko gamitin yung kapangyarihan ko, yung posisyon ko, yung bagay na hindi para sa mabuti. Gagawin kong bagay na to para sa kabutihan, para sa katotohanan, at saka maliwanagan ang lahat na mismo galing sa akin. You know, since February, mulang February hanggang October, nag-support na ako sa isang tao na akala ko ito yung nakarapat-dapat. And sa mga panahon na yon, kami ng kaibigan ko, yung parang kinoconsider kong best friend, kami ni Cecilia Bishop, na pag-isay pa namin tumulong sa isang beneficiary kasi akala namin kailangan niyang tulong, so we to do it, you know. So sa mga panahon na yon, kami yung nagtulong, tapos dumating yung point na tinanggal kami sa isang grupo. Tinanggal kami dahil nagpadala kami ng diretso ng pera sa isang beneficiary. Yun ang pinakatotoo. At nandito po lahat, yung ledger ko, kung magkano pinadala kong pera. Nandito po yung lahat sa account ko po. Ilang pages po to, confirmation. Lahat na pinadala kong pera. Nagsimula po ako nagpadala ng pera ng month of March. Nandito din po sa cellphone ko. Kasi ayaw ko po yung palagi akong sinasabihan na budol-budol po ako. At sinasabihan ako na wala akong ambag. God is watching right now. Alam ko na nanonood ang Panginoon. At ang nasa listahan ko lang yung galing sa sarili kong bangko na pera na pinadala sa isang tao. At nandito din, sa ledger na to nakalagay na umabot ako ng 367,314 ang pera na padala ko. Hindi to parinig, totoo to. God is watching, I'm willing to die right now kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Bakit ko sinasabi to? Dapat hindi ko sabihin to. Dahil sinasabihan pa ako wala akong konti lang ambag ko. Kaya sasabihin ko to. At dinadya ko sa Facebook kasi hindi alam ng pamilya ko. Wala na akong pakialam kung malalaman na ng pamilya ko. At least sinabi ko yung katotohanan. You know, kasi instead na ipagaling ko yung kuya ko na may bedridden, pinadala ko pa sa inyo. Kasi ganun ako. You know, mas inuna ko yung iba kaysa yung sa family ko. You know, kaya doon ang biggest regrets ko. Yun, so yun po yung kanyang live guys, no? Si Ma'am Ana Rita Reyes, no? Sa kanyang channel. At inumpisahan po ito kahapon, kung hindi ako nagkamali. Si Sir July Ponil po ang unang nag-expose nga dito sa nangyari. Okay? Kung ano po yung nangyari sa kanya, doon nga sa kanilang team. Okay? Mukhang kababayan ko yata si Ma'am, no? Kung hindi ako nagkamali, Bacolod o Iloilo. So, Ilongga po si Ma'am. So, kabayan ko po ito. Pero nasa USA na po siya ngayon. So, ang napapansin ko dito guys, no, sa nangyari po kung bakit inisa-isa po ni Ma'am Ana Rita Reyes kung magkano po ang naiambag niya o naitulong po sa kanilang iniidolo o sinusuportahan, ay na-provoke po siya. Nagkaroon yata ng pangyayari sa grupo nila o sa team nila kung saan
sinasabi po nila na kukunti lang naman ang kanyang naiambag, okay? O hindi na siya nag-aambag, no? Base sa kanyang nabanggit, no, sa kanyang live, mula February hanggang September, no, o August, no, tumutulong siya doon sa kanilang tinutulungan o sa kanilang iniidolo. But for some reason, parang na-realize po ni Ma'am Anarita na ika nga tama na yung pagtulong niya sa kanya. Huminto po siya noong mga mula September. So September, October, November, hindi na po siya tumutulong doon. Kaya naman siguro, binanggit ng mga kasama niya na hindi naman siya na tumutulong. Hindi ko alam, baka tinalsik na po ito sa GC nila. Kaya siguro, ika nga na-provoke siya, sumama ang loob. Kaya naman naglabas siya ng ganito. At ang matindi doon, kung sinasabi nga nila na kukunti lang naman ang kanyang naiambag. Kaya hindi po natin siya ma-blame guys na talagang inisa-isa niya na ito yung mga naitulong ko mula noong March, magkano yung naipadala niya, April, May, June, July, August, at nagtotal po yon ng 367,000. Okay, so malaking pera ang binitawan po ni Ma'am, no? Kaya naman hindi natin ma-blame, no, kung maglabas siya ng kanyang saloobin. Ngayon, ang napapansin ko dito guys, no, parang lesson learned na din po sa kanya at siguro hindi lang sa kanya, siguro sa mga ibang sponsors. Dahil nabanggit po ni Ma'am na despite na may pangangailangan po sa pamilya niya, no, yung kapatid niya bedridden po yata. Okay? At siyempre no, mga ibang needs pa no sa mga immediate family niya diyan po sa probinsya ng Negros o sa Iloilo o kung saan mang probinsya si Ma'am, despite doon sa pangangailangan ng kanyang family, na-aware siya, mas pinili niyang tulungan itong kanilang iniidolo kasi sa tingin niya, gusto niya talagang tulungan kasi nga makatulong sa kanyang pag-aaral. Pero unti-unti, meron po siyang napapansin. Kaya naman, ika nga para siyang nauntog, no? Ika nga, no? Sabi nga ni Kuya Bal sa kanyang live, no? Although pabiro yung binanggit ni Kuya Bal, gaba, okay? So, ika nga, ito yung gaba guys, no, sa Bisaya. Para bang may ginawa kang hindi maganda, kaya parang pinarusahan ka ng Panginoon. So parang ganun po ang nangyari, no? Naintindihan natin guys gaano ka-generous si Ma'am, okay? Dahil nakikita naman natin base doon sa kanyang mga kinikwento na talagang ika nga nagcha-charity siya dahil nga religious itong si Ma'am, okay? Pero parang nagkamali lang po siya ng desisyon dito nga sa pagpili ng susuportahan. Okay? Pero hindi naman, ika nga, it's not late, no? Dahil nga at the end, na-realize naman niya noong mga bandang September, ika nga na enough was enough. Okay, hanggang doon na lang ang kanyang pagtulong. Mas maraming, mas deserve ika nga na tulungan. Okay? Kaya naman, noong tumigil na po siya sa pagtulong, dito nga sa kanilang iniidolo, doon siguro nagkaroon ng problema at kung ano-ano na po yung mga binanggit nila. Kaya naman na-provoke ito si Ma'am Anarita at inisa-isa ngayon kung magkano ang naitulong niya. Lesson learned po sa kanya at hindi pa huli ang lahat na ika nga baguhin niya kung ano yung sistema ng pag-charity niya sa mga kababayan natin. Tama yung nabanggit niya, maraming mas deserve tulungan. Kung sa tingin niya, nagkapira na itong tinutulungan nila pero merong financial mismanagement, no? Nabanggit po ni Ma'am. Kaya na-realize niya na tama na yung kanyang pagtulong sa kanya. Hindi natin alam guys kung ano din po yung circumstances, no? Kung ano po talaga yung buong pangyayari, no? Siyempre baka may explanation din naman si M o yung mga nakakilala din talaga ka M, no? Na hindi natin alam. Okay? Pero sa side naman ni Ma'am Anarita, masasabi natin na mayroon din naman siyang karapatan, siyempre bilang sponsor, karapatan mo din naman po na pag sa tingin mo hindi na maganda yung direction ika nga ng tinutulungan mo o yung pagtulong mo, ay it's time na ika nga, it's time to wake up o ika nga baguhin natin yung pagcha-charity natin. Okay, dahil marami ang mas nangangailangan. Okay, actually sa probinsya po namin, no, sa probinsya po natin Ma'am, no, sa Negros o di kaya sa Iloilo, kung saan ka man, no, sa Ilonggo area, marami po ang nangangailangan doon. Okay? Yun na lang mga may problema sa pag-iisip. Yun po ang isang areas na pwede mo pong gawin, no, sa probinsya natin. Tumulong ka po doon.
Noong nasa bakasyon ako, marami akong tinulungan na marami talagang may problema sa pag-iisip. Kulang lang talaga budget. Wala silang access. Ang problema po talaga, kahirapan. Nabanggit ni Ma'am Anarita guys na isa po siya sa mga sponsors ng isang Kalingap Angel. Pero dahil nga po dumiritso sila ng pagtulong o pagbigay ng pera, tinanggal po sila. I'm not sure kung ang dinidirekta nila na tinulungan itong si M, no? I'm not sure. O kung ibang Kalingap Angel. Kaya naman, sa sama ng loob nila, dito tumulong na lang sila kay M. Now, hindi ako sigurado kung isa siya sa mga nagsulsul kay M. Okay, na umalis ka na lang dyan sa Team Kalingap at tutulungan ka namin. Ika nga, isa siya sa mga masasabi nating mga wakwak na sponsors noon. Okay, kung totoo na isa siya sa mga nagsulsol kay M, isa siya sa mga nangwakwak kay M, kaya naman ito nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas, ay ang masasabi natin guys, tama yung binanggit ni Kuya Bal. Ika nga, karma o gaba ang nangyari sa kanya. Okay? So, ika nga, minalas siya dahil sa kanyang ginawang desisyon. So, nagkamali siya doon. Okay? Pero, ito ang kagandahan. Nagkamali man siya, na-realize niya ang kanyang kamalian. At sabi nga niya, uunahin na niya ngayon ang kanyang pamilya. Para siyang na-hypnotize, no? Sa nabanggit nga ni Kuya Bal, para siyang na-hypnotize. Imagine guys, yung kanyang pamilya, binablock niya sa social media para hindi siya makontak kasi nga disagree na po ang family niya sa kanya. Sa ginawa niyang pagtulong na sobra-sobra na. Imagine 367. Dito nga kay M, no? Malaking amount po yan guys. Okay? So, gusto sigurong iparating ng family niya na sobra na ate ang ginagawa mong pagtulong. Pero desidido talaga siyang tumulong. Kaya naman instead na makinig sa kanila, na-irritate siguro sa mga binabanggit ng kanyang pamilya, binablock niya sa social media para hindi lang siya talaga mapigilan. Okay? At na-realize niya, doon siya nagkamali. So yun ang naging resulta guys sa ginawa nila ng pagwakwak dito kay M. And then at the end, siya pa itong naging masama. Tumulong na siya ng tumulong, at the end, sasabihin pa nila, wala siyang naiambag, maliit lang ang kanyang naiambag, naging masama pa siya. Nasira pa siya. Nakita ko sa kanyang social media guys, no, sa kanyang YouTube, hindi po basta-basta si ma'am. Marami po siyang accomplishment sa USA. Naging scholar siya no bago pumunta ng US, at kahit sa US naging scholar din po siya, at meron pa siyang libro guys no. Hindi po basta-basta makagawa ng libro. Nakita ko po yung kanyang ginawang libro no, nasa Amazon nga no, yung About Hope no, bilang isang immigrant. So maganda no, magandang accomplishment po. Hindi basta-basta ang status ni ma'am. At the end, mababas lang po siya sa social media at kung ano-anong ikalat against sa kanya. Ito nga pong binanggit nila na hindi naman talaga siya tumutulong o maliit lang kung tumulong o maliit lang ang kanyang naiambag. Okay, pero sabi ko nga po, lesson learned, para pong nauntog si ma'am, na-realize po niya yung kanyang ginawa. At ngayon, sa nasabi nga po niya, maraming mas deserve tulungan. Ngayon, kung gusto talaga ni ma'am no, mag-charity sa mga kababayan natin, marami pong paraan. Isa po dito, siyempre, no, kausapin niya si Kuya Bal. Sinabi naman po niya na dati siyang sponsor, din mag-sponsor siya uli. Okay? Humingi lang po siya ng paumanhin kung ano po yung naging problema. Kasi sabi nga po niya, inalis siya bilang sponsor. Kaya naman, napunta po sila doon sa kanilang tinutulungan. Okay? Pero mag-sorry lang po siya, tumulong siya uli, mag-sponsor siya uli kay Kuya Bal. At maraming ibang pwede niya pong sponsoran. Pero dati naman siyang sponsor ni Kuya Bal, hindi mag-sponsor siya uli sa Team Kalingap. O di kaya kay Kalingap Rap. So, yun po guys, no, ang ating komento. Sabi nga po natin, na-provoke lang po si ma'am, kaya po nagiging ganun ang kanyang reaction. At sa sama ng loob niya, although para sa akin, hindi naman dapat isa-isahin no, kung magkano yung tinulong natin sa kababayan natin. Kasi instead na makatanggap pa tayo ng blessing sa Panginoon, baka hindi na. Okay? Pag binilang natin kung magkano yung naitulong natin. Okay? Marami po mga charity vloggers guys na hindi dapat o hindi na po nila binibilang kung magkano ang naitulong nila sa mga kababayan natin. At yun naman po ang dapat. No? Sabi nga kung anong ginawa ng kanan mo, huwag mo nang ipaalam sa kaliwa.
biblical po yan. Okay? Pero naintindihan natin kung bakit nagawa po ni ma'am, sa nabanggit ko nga po, na ihayag lahat o ilatag lahat kung magkano na po ang kanyang naiambag. Kasi nga po, na-provoke po siya. Pero may kumukontra po guys, no? Dito po sa binanggit ni Ma'am Ana Rita Reyes. Okay? Ito nga pong kasama nila dati, no? Kasama niya dati sa kanilang grupo. Itong reactor po nila si Ma'am Egypta. So abangan natin guys kung ano po yung paliwanag ni Ma'am Egypta. Tininan ko sa channel niya, wala naman siyang binanggit patungkol dito. Pero nabanggit niya po sa live ni Sir July kahapon na one-sided daw po pag si Ma'am Ana Rita Reyes lang po ang pakinggan ng mga tao. Okay, so ibig sabihin, meron din po silang expose kung bakit may mga nasabi sila against dito kay Ma'am Ana Rita Reyes. So abangan po natin guys, no, kung ano po yung sasabihin nila. Sa ngayon, ito lang po yung observation natin, ito lang po yung masabi natin na itong si Ma'am Ana Rita Reyes para po itong nauntog sa mga ginagawa niya. Okay, so marami na po tayong nabanggit, marami din po mga nabanggit ang mga reactors. Okay, nandoon na tayo, talagang tumulong siya sa mga kababayan natin, pero nagkamali po siya ng tinulungan. Okay, noong una hindi niya akalain na magiging ganun. Okay, pero sabi ko nga po, it's not late, okay? Or better late than never na na-realize niya na ganun, okay? At ngayon, sa nabanggit ko nga po, sa nabanggit niya sa kanyang live, uunahin na niya ang kanyang pamilya at yung mga tao na karapat-dapat talagang tulungan. Okay, so abangan natin guys, mukhang hindi magtatapos itong palitan ika nga ng opinion nila sa kanya at yung dati niyang grupo, malamang maglalabas din po sila ng mga statement kasi nga ito, nag-viral po itong nilabas niya po sa kanyang social media, yung pag-defend niya po sa sarili niya. So malamang sasagutin ito ng mga taong ika nga namba sa kanya o tumira sa kanya. Abangan po natin guys, mukhang mahabang usapan po ito. Okay? So yun na po guys ang aking konting reaction. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo guys kung nasaan man tayo. Sa mga silent viewers, maraming salamat po sa inyo guys. No? Sa mga nag-likes, nag-comments, nag-shares, at lalong-lalo na po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.